Praise God. Merry Christmas po. August 31 po ngayon, pero alam niyo po sa Israel, nag-start po ang araw nila hindi 12 a.m. Sa atin 12 a.m., no? 12 midnight. Sa kanila po 6 p.m. So officially, pag ganyan ho, parang linggo na po ngayon. September 1 na rin po niyan. Kaya pakibati po yung katabi nyo. Happy Jose Marichan. Praise God. Nasa pangapat po tayo pangapat na buwan na pag-aaral po tayo ng Believers with Unfailing Faith. At puro Old Testament po yung 3 buwan. Ngayon po, yung 2 buwan na magkasunod, yung November po for anniversary po. Kung di pa darating ang Lord, mga ilan sa mga karakter sa New Testament ang ating pong pag-aaralan. Pero review tayo. Sino po yung mga napag-aralan natin ng Old Testament? Una po si Noah, Abraham, Moses, Joseph, Joshua, Caleb, Gideon muna, David, Jehoshaphat, Nehemiah. And then, Esther muna. Esther, Job, Daniel, at saka po yung CEO ni Daniel. No? So, ngayon po, ang uunahin po natin si John the Baptist. Nag-start po ang gospel sa New Testament ay kay John the Baptist po. Actually po talaga. So, the unfailing faith of John the Baptist. Hindi ko na po patatagalin kasi medyo marami ko rin po akong gustong sabihin dito kay John. Luke 1:13-17, sabi dito, "But the angel said to him, 'Do not be afraid, Zechariah. Your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you are to call him John. He will be a joy and delight to you, and many will rejoice because of his birth. For he will be great in the sight of the Lord. He is never to take wine or other fermented drink, and he will be filled with the Holy Spirit even before he is born. He will bring back many of the people of Israel to the Lord their God, and he will go on before the Lord in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the parents to their children and disobedient to the wisdom of the righteous, to make ready a people prepared for the Lord." Let's pray. Our loving Heavenly Father, we just want to thank you, Lord, na minsan pa kami po ay pinagpalang lubos na nandito po upang ikaw ay sambahin po namin sa espiritu at katotohanan, pasalamatan sa mga kabutihan mo sa aming mga buhay, pasalamatan, Lord, sa mga tagumpay ng aming mga buhay, pasalamatan na maging sa mga pagsubok na aming nararanasan dahil ikaw ay kasama po namin. We allow you, Holy Spirit, once again to move in our midst sa puso at isipan ng bawat isa, na ipaunawa niyo pong mabuti sa amin, Lord, ang patungkol po sa mensahe niyo sa gabing ito, lalo na po sa buhay at pananampalataya po ni John the Baptist. Father God, as we receive and believe your word, I declare healing, deliverance, and salvation be upon your people tonight. And even yung mga naka-online, Panginoon, let there be signs and wonders, miracles in our midst, O God. Alam po namin, patuloy kang gumagawa sa aming mga buhay. Bless us tonight as we receive your word. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Lord. So si John po, siya ay anak po ni Elizabeth and Zechariah. If you remember, si Zechariah po, siya po yung naka-assign na high priest para mag-offer po sa Holy of Holies sa temple. Nagpakita po ang isang angel sa kanya na huwag kang matakot, your prayers have been heard. Ang asawa mo ay, ikaw ay magkakaroon ng anak, ang asawa mo ay mabubuntis sa katandaan niya. Pero nagduda si Zechariah, sabi niya, paano mangyayari yan? Matanda na ako. Dahil nagduda ka kanya, na tumatayo ako mismo sa presensya ng Diyos. Ang sabi po ng anghel, pero dahil nagduda ka, hindi ka muna makakapagsalita hanggat hindi ipapanganak ang iyong anak. So alam po natin, nung pinanganak si John, tinatanong ng mga kamag-anak nila, si Elizabeth na matanda na ho, kung ano ang kanyang pangalan. Sabi niya, John, ayaw po nilang maniwala. Tinanong po si Zechariah, nung pong sinulat ni Zechariah, bigla po siyang nakapagsalita. Kasi po sa mga Hudyo, kailangan yung pangalan ng anak mo ay may kapangalan sa kamag-anak. Parang umuulit po siya. Kaya kung sa Old Testament, babasahin niyo po yan, may mga pangalan na umuulit. Tulad po ng Jehoshaphat, marami po. No?
na umuulit pong mga pangalan, hindi lang po iisa yung may pangalan na parang original po siya. But anyway, ito po si John na ibinigay po ang baby nila kay Zechariah at saka po kay Elizabeth para po maging forerunner si John. Mamaya po explain po natin ang forerunner na siya po. Ang sabi po dyan sa verse 16, he will bring back many of the people of Israel to their God. No? And then, yung spirito ng power ni Elijah ay nasa kanya. So siya yung Elijah ang hinihintay po nila. No, it's not about miracles, but it's about the message na dala po ni Elijah to turn their hearts of the parents to their children and the disobedient to the wisdom of the righteous, to make ready people prepared for the Lord. So ito po ang ni John the Baptist. At si John the Baptist po ay para po siyang, most probably Nazarite po siya dahil hindi siya dapat iinom ng any fermented drinks katulad po ni Samuel at ni Samson na bawal po sila ng fermented drinks, bawal pong magpagupit. So mahaba po ang buhok. Ayan po yung nila. And then bawal po silang humawak ng patay. Yan po yung mga Nazarite. Medyo mahirap po ang buhay ng Nazarite. Talaga pong separated po sila for the purpose na meron po na binigay ng Diyos po sa kanila. But anyway, ano po itong pwede nating matutunan kay John? Si John po ay pinrapisay po ng mga prophets po tulad ni Isaiah, ni Malachi, na siya yung paparating na forerunner bago dumating o mag-ministry po ang ating Panginoon. So number 1, John the Baptist had unfailing faith in God because he became the forerunner who prepared the way of the Lord. So I do believe, sino po yung mga forerunner dito? Amen. No, ito po, kung hindi nyo naintindihan yung forerunner ngayon, maintindihan po natin kung anong forerunner. Ang forerunner, define ko muna po, a person or thing that precedes the coming or development of someone or something else. It can be a person or a thing, sabi ho dito, na nauuna siya para po i-develop or i-prepare yung kung ano man po yun na mensahe na dala niya. It is a sign or warning, sabi po dyan, of something to come. So, siya po ang nag-indicate na merong paparating. One that announces or indicates that later arrival of another. Siya rin po yung nagsasabing, merong isang paparating. Yan po ang forerunner. So si John the Baptist, siya po yung nagpe-prepare at nag-announce dun sa pagdating ng Messiah na pangako po ng Panginoon sa Old Testament pa sa mga maraming propeta na sinulat po sa Old Testament na merong Messiah ipapanganak. Now, yan po si John the Baptist. Isa sa mga nagsulat about John the Baptist ay si Isaiah at si Malachi. Pero si Isaiah na lang po babasahin natin. Isaiah 40 verse 3. Ang sabi po dyan, a voice of one calling in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. So merong voice. Kaya nga po, ang mga synonyms po nito, babalikan po natin, voice calling, isa po siyang angel, foregoer, harbinger, herald, or messenger. Yung tagapag-announce po, outrider, precursor, or usher. Sa Tagalog po, yan po ay hudyat, tagapagbalita, palatandaan, tanda, tagapagpaunawa. So, siya po yung tagapagbalita, siya po yung tagapagpauna. Nauna po, forerunner. Yun po talagang eksaktong ng forerunner. So, sabi po dyan, ito po si John the Baptist in the wilderness. Kaya si John the Baptist po, nabuhay po siya sa wilderness for many years. Doon na po siya hanggang naging 30 years old po siya bago po siya mag-ministry. Ang kinakain lang po niya is locusts at saka po wild honey. No, yun lamang po. Araw-araw kung yun po yung kakainin niyo, isipin niyo po yung balang at saka po wild honey. Yun lang po. Ganito po kahirap ang mga buhay po ng Nazarite. Dito po sa Matthew 3, 1-6, sabi po dito, in those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea and saying, repent for the kingdom of heaven has come near. Ito po yung message si John the Baptist is about repentance. This is he who was spoken of through the prophet Isaiah. So yung binasa po natin kanina, sinabi ni Matthew dito, ito yan, si John the Baptist, siya ang pinaprophesy ni Isaiah na si John the Baptist, a voice of one calling in the wilderness.
Prepare the way of the Lord, make straight paths for Him. John's clothes were made of camel's hair and he had the leather belt around his waist. Kakaiba din po ang suot niya. His food was locusts and wild honey. People went out to him from Jerusalem and all Judea and the whole region of Jordan, confessing their sins. Sabi dito, they were baptized by him in the Jordan River. So nag-officiate po ng baptism po or water baptism si John the Baptist. It is a baptism of repentance. Kaya ano po niya, repent for the kingdom of God is at hand. Ito po yung message ng isang forerunner na si John the Baptist. So he preached boldly about repentance, no, and the coming of Christ. Dito po sa Luke 3:29, ang sabi dito, during the priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John, the son of Zechariah, in the wilderness. He went into all the country around the Jordan, preaching a baptism of repentance. So ang message po niya, it's about baptism of repentance. It's about repentance, no? For the forgiveness of sins. As it is written in the book of the words of Isaiah the prophet, a voice of one calling. So maging si Luke po, sinasabi niya, si John the Baptist po yung voice na sinasabi po in the wilderness na pinrapisay ni Isaiah. Sabi po dyan, a voice of one calling in the wilderness, prepare the way for the Lord, make straight paths for Him. Every valley shall be filled in, every mountain and hill made low, the crooked roads shall become straight, the rough ways smooth. Ang sabi dito, ayusin ang lahat ng daan, lahat ng mataas na hill, ibababa. Ang sabi po dito, na kumbaga po parang literal na ayusin mo ang daan dahil paparating ang Panginoon. No? Parang literal po siya. Pero ang sinasabi po dyan ni Isaiah, na kinote po, na sinasabi ni Luke, na kinote po mula kay Isaiah, na i-prepare po ang pagdating ng Panginoon sa pamamagitan na ma-prepare po ang mga tao, ang mga puso po nila sa pagdating po ng ating Panginoon. So, and then, ang sabi po dito sa verse 6, and all the people will see God's salvation. John said to the crowds coming out to be baptized by him. So may mga crowd po, may mga Hudyo, pero mga hypocrite po sila. Medyo mabagsik po ang sabi po niya dyan, you brood of vipers. Bala ko po malalaning as book ko. Ngunit kaya laban. Siya po sabi po niya, mga lahi kayo ng ulupong. No? Mga lahi kayo ng mga ahas. Yan po ang sinasabi po ni John the Baptist. Who warned you to flee from the coming wrath? Sino ang nagbabala sa inyo na malapit na ang galit ng Diyos, ang judgment ng Diyos? Hindi, sabi po niya, produce fruit in keeping with repentance. Bakit produce fruit with keeping repentance? Pwede mong sabihin nagsisi ka, repentant ka, pero dapat nakikita yan sa iyong pamumuhay, sa iyong bunga. Pwede mong sabihin nagsisi ako, pero nasa iyong bunga. Yung iba, nagsisisi ako, hindi kita nabayaran ng utang. Kung talaga nagsisisi ka, bayaran mo yung utang niya. Produce fruit. Amen. Alam mo kayo mag-amen, ha mo? Buridit ang patawaran dinala mo. Alam niyo po, sa mga kasalanan, meron pong restitution. Ano po yung restitution? Yung pwede kang magbayad. Pwede mo siyang ibalik. May mga kasalanan na hindi mo na may ibabalik. Nakapagsalita ka. Pero kahit ganun pa man, di ba kapag nagsalita ka ng hindi maganda, kung kanino man, asawa mo, kung minsan nagbibigay ka ng gift. In the Bible, yung isa sa pinakamaliwanag na restitution ay yung ibalik mo yung kinuha mo. Kaya nga po si Zacchaeus, kilala niyo po si Zacchaeus? Yung ganyang kataas. Maliit po siya, pero tax collector, nung nakilala niya ang Panginoon, kanya, hindi po ito umiiyak. Wala po sa pag-iyak. Pero maganda po umiiyak, no? Hindi ko sinasabing hindi maganda. Pero si Zacchaeus, hindi siya umiyak, walang drama. Sabi niya, Lord, magbuhat po sa araw na ito, yung kalahati ng kayamanan ko, ibibigay ko sa mahirap, at yung dinaya ko sa mga tax, ibabalik ko ng 4 na beses. Hindi sinabi ng Lord, hindi mo na kailangan yan, nagrepent ka na. Sabi ng Lord, today, salvation has come. Ang ibig sabihin niyan, ito yung sinasabi ni John, produce fruit in keeping with repentance. Kung talagang ikaw ay nagsisisi sa kasalanan mo, ipakita mo sa iyong buhay, sa iyong gawa. And then sabi po niya dito, and do not begin to say to yourselves, we have Abraham as our father. Sabi niya, huwag niyo sabihin na
ama nyo si Abraham. For I tell you that out of these stones, God can raise up children for Abraham. Kahit sa mga batong ito, pwedeng gumawa ng ng mga anak para ang Diyos para kay Abraham. Sabi niya, the axe is already at the root of the trees. Yung pong palakol daw, malapit na po sa mga ugat ng mga halaman, talking about people who are hypocrites, na hindi po sila nagpo-produce ng good fruit, regarding their repentance. And every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. Fire is talking about Gehenna, o yung lake of fire, ang impyerno po. Now, sabi diyan, every tree that does not produce good fruit, that means it is possible na pwede kang mag-produce ng fruit, ng bunga sa iyong buhay, pero hindi siya maganda. Ang sabi po diyan, every tree that does not produce good fruit. So, hindi lang basta bunga. Kailangan mabuting bunga. Ang pinoproduce po ng isang tunay na nagsisisi sa kanyang mga kasalanan, or you will be cut down or thrown into the fire. Ang sabi dito, that means unfailing faith po is preaching repentance to all people. Tayo po dapat sinasabi po natin yan, magsisi ka na kapatid kasi malapit ang dumating ang Panginoon. Magsisi na tayo kasi malapit ang dumating ang Panginoon. Kaya katulad po ni John the Baptist, kailangan dala po natin ito. Hindi lang po kaming mga pastor ang may dala po ng mensaheng ito na mag-preach po. Bawat isa, tinalaga ng Diyos, inordain ng Diyos na tayo ay dalin po natin yung message of repentance, and the message of forgiveness about Jesus Christ. So, ano ba ang repentance? Magbalik tayo, magbalik tanaw tayo, ilang taon na po natin tinuro ito. Ang repentance po, ang Greek word po nito is metanoia. Sabihin niyo po metanoia. Para hindi niyo makalimutan, talaga pag nagrepent ka, metino ka. Kapag sabi mo nagrepent ka pero ekametino, hindi ka talaga nagrepent. So metanoia. Kaya alam niyo po, yung Greek tsaka Hebrew, may lahing kapangpangan din eh. Metanoia, sabi po dito, a change of mind. Marami po ngayon ng mga perverted preachers, hanggang dito lang po sila. Sinasabi lang po nila, change of mind, magbago lang. Ang repentance, change of mind lang siya. No, hindi lang siya change of mind. Change of mind about what? Yun po yung tanong doon eh. Pero maraming mga preachers, they're preaching, sasabihin nila, basta mag-change, magbago lang ang isip mo. Magbabagong isip mo, tungkol saan? Tungkol saan, yun lang po na, basta magbago ka ng isip mo na ikaw ay ligtas na, kahit anong gawin mo, ligtas ka na dahil sa biyaya ng Diyos. Yun po yung inaano nila. Pero ang talagang meaning po ng metanoia is a change of mind. Ang sabi po dyan, repentance, the state of changing any or all of the elements composing one's life. Baguhin lahat, pertaining po doon sa kabuuan ng ating pamumuhay. Ang sabi po dyan, attitude, thoughts, behaviors concerning the demands of God for right living. That is the change of mind. Change the way you think na hindi ka na dapat namumuhay, hindi ka na dapat nag-e-enjoy sa kasalanan. Dapat ang sinusunod mo na si Kristo. Yes, you may fall at times. Yes, nagkakasala ka, pero iba yung nag-e-enjoy. Alam niyo po, kapag tunay kang Kristiyano, nagkasala ka, ang bigat ng pakiramdam. Because bakit? Metino ka, metinoya. Kung di ka metino, kung nag-e-enjoy ka pa rin, ka metino. Lamaran ka pa mo rin. Brood of vipers ka pa rin. Ito po yung masakit na sinabi po ni John. So ito po ano po ng ibang mga But did you know, sinasabi po ng ilan, have you heard about yung message ng ibang mga pastor na kapag tinanggap mo na si Kristo, hindi mo na kailangan mag-repent? Sino po na po ng ganong message? May mga ilan po. Yung iba, ala ko yung kamuang-muang. Maganda na po yan. Kasi kung pagkikinggan nyo po sila at wala kang alam sa Bible, baka maniwala po kayo. Pag minsan ka nang nag-repent ka niya, hindi mo na kailangan mag-repent. Pero hindi po totoo yun. In the Bible, napakaraming verses in the Bible, pero ilan lang po pag-aaralan po natin. Number 1, kailangan po nating maunawaan that repentance is a gift from God. Regalo yan ng Diyos. Saan po natin makikita yan? Acts 11:18. Ang sabi diyan, when they heard this, they had no further objections and praised God, saying, so then, even to Gentiles, God has granted
repentance that leads to life. Now, ang background po nito, kinu-question si Peter, bakit siya pumunta sa mga hentil? Na bawal po sa mga Hudyo na pumunta sa mga tahanan, sa makipagsalamuha sa mga pagano. Pero alam po natin ang kwento, kung alam niyo po yung kwento, yung one afternoon, nasa bubong si Peter, nakakita siya ng vision 2 beses, na sabing, Lord, kumain ka na mga pinagbabawal pong mga hayop. Sabi niya, hindi po ko kakain ng buhat noon, hindi pa ako kumain ng marurumi kanya. Sabi ng Panginoon sa kanya, huwag mong sabihin marumi, yung lilinis ko na. No, talking about Gentiles. Nilinis na ho ang Gentiles ng Panginoon because of the blood of Jesus. Habang nakikita po niya yung vision na yon, si Cornelius po, isa po siyang Roman Greek po, na nakakita po siya ng vision ng isang angel. Ang sabi niya, huwag kang matakot, yung panalangin at yung mga tulong na ginagawa mo sa mahirap ay umabot na sa trono ng Diyos. Papunta ka sa lugar na ito at hanapin mo si Cephas na tinatawag din Peter para sabihin sa inyo kung anong dapat niyong gawin. So nung pumunta si Peter, sinabi, in other words po, nakilala po nila ang Panginoon at nabalitaan po dito, pinatawag siya sa Jerusalem ng mga council, ng mga leaders. Bakit ka nagpunta doon? Anong bang ginawa mo? So genius kagad si Peter. Nung kinuwento ni Peter, nabaptize sila ng Holy Spirit, yung mga pagano, kasi nakakita nga siya ng vision. So sabi nga nila dyan, so then even to Gentiles, God has granted. Sabi niyo po, God has granted. Ibig sabihin po ito, ipinagkaloob, rinigalo din ng Diyos ang repentance that leads to life. No? Tandaan niyo po yan, repentance that leads to life. Meron bang repentance that does not lead to life? Mamaya po, tingnan po natin, dito po sa, ngayon na pala, 2 Corinthians 7:10. Sabi po dyan, godly sorrows brings repentance that leads to salvation and leaves no regret. But worldly sorrow brings death. Ang pinakamagandang example po dito sa godly sorrow ay si Peter. Nung nagkasala siya, na tinatwa po niya ang Panginoon ng 3 times bago po tumilaok si Aryok o yung manok, no? Bago po tumilaok yung manok, at nung 3rd time na tinatwa niya ang Panginoon na nag-curse pa siya, nakatingin po ang Panginoon kay Peter, and then he remembered yung sinabi ng Panginoon before the crow. At sabi po niya dito, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo na akong pinagkaila. And then umiyak po and Peter wept bitterly. Nagsisi siya. Sino naman po yung worldly sorrow? Si Judas. Si Judas po, nagsisi din siya, nagrepent din siya. Kaya lang worldly sorrow, pero it brings death. Kaya nga po yung binasa natin kanina, na sinabi po sa Acts, granted repentance that leads life. Because there are people who are repentant, pero nagpapakamatay po sila. When you repent, go to Christ. Hindi yung nagsisisi na ako. Kanino ka dapat pumunta para luminis ka? 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and what? Purify us from all wickedness. Kanino natin dapat i-confess? Sa Lord. Hindi sa pare. Hindi rin sa pastor. Amen. Tatatandaan niyo po yung nag-confess po sa pare pong na mahating gabi, ginugulo siya. Father, kanya mag-confess ko po. Sabi niya, bengi na, bukas na mo to. Sabi niya, hali po, kailangan niya, Nina. Mabait na po yung konsensya ko. Sa kakulit niya, bumaba po yung pare, sabi niya. Lagba mo, nanong i-confess mo ka na ako, nanong sabihan mo. Kasi po, Father, may kapatid na ako naman puntawan. May kapatid na ka naman. Burit sabihin, may karakal na ka. O papatin mo lang yan. O kasi po, inipunta uli, maniwala yung Diyos. Igay po, Father, maniwala yung Diyos. O, dyan diritan. Diretso na po kay Lord. Bota mag-jandirit yan naman kaya kayo itong pipagkaya nyo. Yung matsura na pa yan, halimbawa, kinonfess siya kaya kami, kaya pastor po kayo, bota chismis na kayo pa. Kanya niya pala kain. But anyway, sabi po dyan, yung godly sorrows, kapag talagang yung kapighatian mo, yan ay maka-Diyos, pupunta ka kay Kristo. Tandaan niyo po lagi yan, kapag nagkasala ho tayo, wala tayong ibang puntahan, kundi si Kristo lang. Siya lang ang nakakaunawa po sa atin, hindi kanya i-judge, hindi kanya i-condemn.
Kahit ano pa ang kasalanan mo, pumunta ka kay Kristo. Yun lang ang mali ni Judas. Kung pumunta siya, bumalik siya kay Kristo, bumalik siya sa mga disciples, nasabihin niya, patawarin niyo ako, nagkasala ako, sana mapatawad ako ng Panginoon. Yung mga ganun po siya, baka naligtas pa ho si Judas. Kaya nga po yung worldly sorrow, alam niyo po yung nalulungkot, nagsisisi ako, ba't ginawa ko to? Nagkaroon na ng change of mind si Judas, di ba? Binalik niya yung pera. Pero hindi siya naniniwala na si Kristo ang tagapagligtas. Sabi niya, nagkasala ako sa isang taong inosente. Yun lang ang tangin niya kay Lord. Dapat sinabi yan, nagkasala ako sa Diyos. Nagkasala ako sa Panginoon, sa tagapagligtas. Sabi, yun lang ang tingin niya, kaya nga po, worldly sorrow siya, nagpapakamatay. Marami pong nalulungkot, pinagsisisihan ng mga bagay-bagay, pero nagpapakamatay sila. Di ba? Madalas po tayo nanonood ng balita. Ako madalas po ako nanonood ng balita. Tungkol po sa balita niya, nung minsan, hindi ko po alam kung mainis ako o matatawa ako dun sa nag-post sa Facebook. Sabi niya, kapag nag-i-enjoy ka na sa balita at nag-i-enjoy ka ng nanonood ng mga hearing ng Senado, matanda ka na kanya. Sabi ko, bastos ito ka ako. But anyway, sa mga balita po, makita niyo po na yung pinatay niya yung pamilya niya, bandang huli, papatay niya rin yung sarili niya. That is worldly sorrow. Impyerno po siya. Remember this, kapag nagkasala ho tayo, laging may kapatawaran kay Kristo. Siguro, yung kakilala mo kahit Kristiyano, pwede kanyang i-condemn, pero si Kristo, hindi kanya ko-condemn. Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Tandaan niyo po yan, pag nagkasala tayo, kasi we are always prone na tayo magkasala pa rin. Pero tandaan niyo yan, kay Kristo, wala na pong judgment. Punta lang ho tayo sa Kanya. Dapat po godly sorrow siya. Magsisi ho tayo, pumunta tayo kay Kristo. And then dito po sa 2 Peter 3:9, tingnan niyo po itong mga verses na to about repentance. The Lord is not slow, sabi diyan, in keeping His promise, as some understand slowness. Kasi po, kinu-question po diyan ang mga Kristiyano dahil ilang taon pa lang, ilang dekada pa lang po nakakaraan, nainip na sila, akala kong babalik si Kristo, but hanggang ngayon wala. Instead, He is patient with you, sabi niya. Hindi slow ang Diyos, bakit hanggang ngayon wala pa si Kristo? Nagbabata ang Diyos, sabi diyan, He is patient with you, not wanting anyone to perish. Ano po to perish? To go to hell. But everyone to come to repentance, to metanoia. Talikuran, talikdan ang kasalanan. Ang gusto ng Diyos, lahat maligtas. Kaya nga ho, ganyan po kahaba, 2,000 years na. Pero napakahaba na po ng panahon. Sa panahon na po natin ito, hindi na po uso o hindi na dapat nagbabackslide ang isang mananampalataya. Lagi niyong i-prioritize si Jesus. Dahil any moment, nasa clay at saka po mixed with clay and iron na po tayo ng nations ngayon. Anytime, darating na po yung rock na babasag po sa kingdom ng tao. So all believers are called to be forerunners. Ito po yung gusto kong ipaunawa sa first point po natin. Tayong lahat forerunner po dapat. We prepare people, including ourselves, for the coming of the Lord. Paano po natin malalaman niya tayo lahat? Sa Matthew 28 po, sinabi ng Panginoon, therefore go. No, hindi sinabing, therefore, kayong mga apostles, kayong mga pastor, go. No, therefore, go and make disciples of all nations, pertaining to all believers. Are we all believers in here? Kung believer ka, kapatid, kailangan ikaw ay forerunner, ikaw ay nagdi-disciple. Sabi diyan, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey. This is repentance. Pag nag-repent ka, you need to obey. You teach them to obey. May mga balasubas ng mga pastor ngayon. Sabi na, your obedience is no longer important. Kahit disobedient ka, maliligtas ka pa rin. Wala sa Bible. Maganda lang silang pakinggan, pero wala sa Bible. Sabi diyan, teaching them to obey. Marunong pa sila kay Kristo. Si Kristo, sabi niya, dapat turuan nyo silang sumunod. Teaching them to obey, I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Now, tayo po bang lahat dito may see you na? Amen. Tayong lahat. Kung wala pa po kayong see you, I highly suggest or recommend po na talaga magka-see you po kayo kasi meron kayong second family. Meron po, papakinggan nyo po yung mga testimony na may mga see you.
Na kung ikaw ay CU member, hindi ka forever CU member. Forever CU member ka ng forerunner mo. Pero dapat, kung nagmamature ka, mag-desire ka na maging forerunner ka. Now, let me explain. Ang pagiging forerunner, hindi po yung maghanap ka lang ng i-disciple mo dito sa church. Sa trabaho mo, yung mga katrabaho mo, pwede mong i-disciple. Kung ikaw yung boss, mas madali po. Pwede muna tayong mag-usap patungkol sa Diyos. Sinisiyo mo na ho sila nun. Alam niyo po, meron tayong CU na hindi Calvary Umpukan, Campus Umpukan. Nahawak po ng mga youth po ngayon under Pastor Joshua. Marami pong, dumadami na po ang Campus Umpukan po natin ngayon. Pwede rin po yan sa trabaho. Ang importante po, meron tayong dinidisciple, 2, 3, 4, no? Hanggang ilan po yung kain nyo, 10. Na meron tayong dinidisciple kasi yan po ang mandato sa atin. The reason why, bakit nung pagkatapos mong tanggapin ng Panginoon, buhay ka pa, meron kang assignment to be a forerunner. Ano po ang forerunner? To prepare the people for the coming of the Lord. Kasi po, malapit nang dumating ang Panginoon. We need to prepare ourselves. We need to prepare the people around us, our family, our workmates, classmates, mga ano pa ho, kachismisan mates. Meron po na ang pag-usapan nyo na lang si Lord. Amen. Prepare po natin. Ito po yung ano ho natin. Kasi po, sabi po dyan, I am with you always to the very end of the age. You can never claim this promise that God is with you to the very end of the age if you are not sharing the Word of God and discipling people, preparing people for the coming of the Lord. I'm sorry po, no? Yung pong matagal na kayong nagsisiyo, pero hindi pa kayo forerunner, you need to be a forerunner. Salamat po sa amen. That is not my word. Tayo pong lahat. Hindi tayo mananatiling baby. Yung kain lang tayo ng kain sa forerunner po natin. Yung nakain po natin, natutunan natin, ipasa po natin. Whether pwede po sa family, sa relatives, sa kaibigan. Alam niyo na po yan. Basta po hindi, meron kayong taong dinidisciple. Amen. Amen. So, ano po natin na mensahe? It's about repentance din po. Repent for the kingdom of God is at hand. Sabi po sa Acts 17:30, God overlooked people's ignorance about these things in the earlier times, but now He commands everyone, everywhere to repent of their sins and turn to Him. So, hindi ko nakikita po in the Bible na hindi na kailangan mag-repent. Sabi ho dito, everyone, everywhere, to repent. Acts 20:21, I have declared to both Jews and Greeks that they must turn to God in repentance, sabi po ni Paul dito, and have faith in our Lord Jesus. So turn to God. Kaya nga po, kung dito ang kasalanan, papunta ka sa kasalanan, ito po yung metanoia. Magte-turn around ka 180 degrees, you turn to the cross. You turn to Jesus. Amen. Ito po dapat ang mensahe po natin na dala-dala. At itong repentance din pong ito, dapat meron din bunga na sinabi rin po ni Apostle Paul dito sa Acts 26:20, first to those in Damascus, then to those in Jerusalem and in all Judea, and then to the Gentiles. I preach that they should what? Repent and turn to God and demonstrate their repentance by their deeds. Kamukha po ng mensahe ni John the Baptist. Produce fruit in keeping with repentance. Sabi rin ni Paul, no, you should repent. Yes, you should turn from sin to God. Papunta kayo sa Diyos. But you need to demonstrate your repentance by your deeds. Amen. So, kung meron ka talagang faith, unfailing faith is preaching repentance to all people. Ito po yung talagang gawain po ng isang forerunner, ng isang ambassador ni Kristo. Amen. And I hope, tayo pong lahat, magkaroon tayo ng desire na maging forerunner. Magkaroon tayo ng desire na maging ambassador ni Kristo. Ang ambassador po, dinadala yung mensahe patungkol po sa kaligtasan kay Kristo lamang. Number 2, John the Baptist had an unfailing faith in God because he steadfastly adhered to God's word about Jesus. Alam niyo po, ang pagiging Nazirite po ni John the Baptist, mahirap. Nasa wilderness, locust at saka honey lang po. Tapos yung suot lang niya, puro
Yung leather lang, no? Ay, siguro mandilo na yaman. No? Pero sabi, nanghawakan po siya dun sa salita ng Diyos na siya ay isang forerunner. Tiniis niya po yan hanggang naging 30 years old po siya. Nung nag-preach po siya ng about the kingdom of God, about repentance. So tingnan po natin kung yun po nag-adhered, no? Steadfastly hold on. Nanghawakan po siya sa salita ng Diyos patungkol kay Kristo. Pero alam niyo ho, there was a time nung nakulong po si John the Baptist, kwento ko na lang po sa inyo. Nakulong siya, pinakulong po siya ni Herod because rine-rebuke siya dahil yung asawa ng kapatid niya, si Herodias, no, kinuha niya bilang asawa. Sabi ni John the Baptist, it is not lawful for you, no, to take your brother's wife as your wife. Rinibuke po niya. And ang problema ho dito, nung pinakulong po siya, ang problema ho dito nung nakakulong siya, nagkaroon po ng doubt si John the Baptist. No, sinend niya kahit bakit siya nagkaroon ng doubt? Di ba nakita niya yung tingnan muna po natin dito bago ko ituloy yung kwento. John 1:32-34. Then John gave this testimony, I saw the Spirit come down from heaven. Ito po yung binaptize niya si Jesus. I saw the Spirit come down from heaven and a dove, and as a dove, and remain on him, kay Jesus po. And I myself, sabi po niya, did not know him, but the one who sent me, meaning the Heavenly Father, to baptize with water, told me, the man on whom you see the Spirit come down and remain is the one who will baptize with the Holy Spirit. I have seen and I testify that this is God's chosen one. Siya yung Messiah. Nakita niya na bumukas po ang langit, narinig niya ang Ama na nagsalita, this is my Son, my beloved Son, in whom I am well pleased. Ang sabi po niya, nakita po niya yung Holy Spirit na dumapo po na parang isang kalapati kay Jesus. And yet, one day, nung pinakulong si John the Baptist dahil rinirebuke niya si Herod, nagkaroon siya ng duda. Nasa po yan? Luke 7:18-23. Sabi po dyan, the disciples of John the Baptist told John about everything Jesus was doing. So may mga ilang disciples pa na natira kay John. Kasi may dalawang sumama kay John, yung isa si Andrew. Sabi po niya, yung mga disciples ni John, kinukwento yung mga pinaggagawa po ng mga milagro ng ating Panginoon. And even his teachings, most probably, kinukwento po ng kanyang mga disciples. So John called for the two of his disciples, sumawag siya ng dalawang disciple niya, and sent them to the Lord to ask him. Sabi niya, oy kayong dalawa kanya, puntahan niyo yung pinsan ko. Did you know na pinsan po siya ni Jesus? No? Puntahan niyo yung pinsan ko, tanong niyo, are you the Messiah? Wow! No, pambihirang dyan. Are you the Messiah we've been expecting, or should we keep looking for someone else? Pakitinong nyo nga kay Jesus, ikaw ba yung tagapagligtas? Pinapatanong ng pinsan nyo, kayo ba yung tagapagligtas? Pagkatapos po niyang ideklara na, behold, ang sabi po niya, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Pagkatapos niyang nakita, yung Holy Spirit, yung Ama na narinig niya sa langit na nagsalita, tinanong niya, nagkaroon siya ng duda nung nasa problema po siya. Yung pong, kasi po alam niyo po si John po dito, ini-expect niya political leader Wala pong nag-expect sa Messiah, kay Jesus, yung first advent, yung unang pagdating niya, na siya ay magiging suffering Messiah. Ang alam po nila, siya ay political leader. Na para pong si David, na mangunguna siya sa gera at finally tatapusin niya ang pananakop ng Roma. Yun pong ini-expect po nila, magiging political leader po siya, magiging warrior po siya. Hindi po nila nakita sa Old Testament na siya yung suffering Messiah, that he needed to die on the cross for our sins. Kaya ang sabi po dyan, or should we keep looking for someone else? Now, alam niyo po, nung pinag-aaralan ko ito, sabi ko, pambihirang John the Baptist. Ngayon ko lang ito pinansin ka ako. Nagkaroon pala siya ng ganitong pagdududa na kung kayo po nakita niyo, narinig niyo na sa langit,
yung Diyos ng salita, tsaka ano. Di ho ba, parang ang hirap pong tanggapin, after ng lahat ng pinakita ng Diyos kay John, ngayon itatanong niya dahil nakakulong lang siya. No? Mapay Brother Eddie Supan. Magpatuloy yakang ginuyang kay. John the Baptist, parang ayaw na po niyang magpatuloy eh. Maghahanap pa ba kami ng iba? Kasi disappointed si John. Kung siya yung Messiah, bakit ako nakakulong? Bakit hanggang ngayon, no, most probably, sabi po ng ibang scholars, nasa 1 or 2 years na po dito na nandyan si Jesus, pero sabi ni John, parang walang nangyayari. Nainip po siya, buhat nung dineclare niya, ito na, tapos na. Ito na yung, lalaya na ang Israel. Yun po ang niya. But anyway, sabi diyan sa verse 20, John's 2 disciples, sabi po diyan, found Jesus and said to him, John the Baptist sent us to ask, are you the Messiah we've been expecting or should we keep looking for someone else? No, and then ano po sagot ni Jesus? Sabi niya, at the very time Jesus cured many people, sakto po, marami pong pinagaling ang Lord dito, many people of their diseases, illnesses, and evil spirits, and He restored sight to many who were blind. Verse 22, sabi niya, then He told John disciples, tingnan niyo po ang Lord, yung Diyos ng New Testament at Old Testament pareho, madalas hindi sila sumasagot ng diretso. Hindi niya sinabing, oo nga, ako nga yung Messiah. Sabi mo kay ano sabi ni Jesus? Go back to John. Parang yung sino po yung marami pong si Gideon, maraming beses na tinanong niya ang Lord pero hindi diretso, di hubay yung sagot ng Diyos sa kanya. Dito si Lord sabi niya, hindi niya sabing, oo nga ako. Sabi niya, go back to John and tell him that what you have seen and heard, the blind see, the lame walk, those with leprosy are cured, the deaf hear, and the dead are raised to life. And the good news, sabi diyan, is being preached to the poor. And he added, God blesses those who do not fall away because of me. Pinagpapala yung hindi natitisod sa akin. Ang sinasabi niya kay John, nasa curse ka kung natitisod ka sa akin. Ako nga yung Messiah. Ano po ang sinasabi po ni Jesus dito? Ang sinasabi ni Jesus kay John, sabihin niyo kay John, he need to go back to the Word. He needs to go back to the Word. Go back to the Word. Kaya yung sagot ni Jesus na ito, nakasulat po sa Isaiah. Basahin po natin yung sagot ni Jesus na ito na nakasulat sa Isaiah. Isaiah 61:1, the Spirit of the Sovereign Lord is on me because the Lord has anointed me to proclaim the good news to the poor. He has set me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives, yung mga demon-possessed and released from darkness, for the prisoners, pagalingin ng mga karamdaman, yung mga demon-possessed ay palayain. Nasa Isaiah 35:3-6 din po yan. Strengthen the feeble hands. Sabi diyan, steady the knees that give way. Say to those with fearful hearts, be strong, do not fear. Your God will come. He will come with vengeance, with divine retribution. He will come to save you. Then the eyes of the blind be opened and the ears of the deaf unstopped. Then will the lame leap like a deer and the mute tongue shout for joy. Water will gush forth in the wilderness and streams in the desert. So, it's about healing. Kaya sabihin nyo kay John, ang mga may makaramdaman gumagaling, na lahat sila nagsigaling, yung bulag nakakakita, yung lumpo tumayo na, and even dead were raised. And then, the good news is being preached to the poor, sabi niya. Sabihin nyo kay John ito. Kasi alam ni John, for many years in the wilderness, napag-aralan po niya ang Old Testament. Ang Torah at saka yung mga sulat ng mga prophets. The law and the prophets writings, napag-aralan ni John yan. Kaya bihasa po siya. Tingnan niyo itong sinasabi ni Lord. Ang dami niyang alam sa Bible or sa Word of God si John, and yet, dumating sa pagkakataon na nagduda siya about sa pagiging Messiah ni Kristo. Si Luke po, sinulat niya kung paano kinlaim ni Jesus, siya yung sinasabi ni Isaiah. Sabi sa Luke 4:16-21, he went to Nazareth and when he had been brought up on the Sabbath day, he went into the synagogue, sabi po dyan, as was his custom. Ibig sabihin po dito, regular na pumupunta sa synagogue. Ang mga synagogue, ito po yung, para po, kumbaga ito yung sa Catholic, ito po yung mga bisitas.
maliliit na temple na pinag-uusapan po, sinasabi po, binabasa po yung Torah o yung Bible po nila noon. So he stood up to read and the scroll of the prophet Isaiah was handed to him. So binigay po sakto yung scroll, yung book po ni Isaiah. Unrolling it, he found the place where it is written. Ang sabi po dyan, the Spirit of the Lord is on me. Because He has anointed me. Take note, nabasa po natin ito kay Isaiah. Kaya sabi dito, binabasa niya kay Isaiah. The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind to set the oppressed free. Verse 19, ang sabi po dyan, to proclaim the year of the Lord's favor, then He rolled up the scroll, gave it back to the attendant and sat down. The eyes of everyone in the synagogue were fastened on him. Namangha po sila, bakit po niya yun binasa? And then sinabi po niya, he began by saying to them, today, this scripture is fulfilled in your hearing. Ano po sinasabi ni Kristo dyan? Ako ito na sinasabi ni Isaiah. Marami nagtaka po dyan. Hindi ba yan yung anak ni, yung mga ganyan po, alam po natin ang mga kwentong ganyan sa Bible. So there are times when we have doubts about what God has been doing in our lives. Sabi po dyan, Jesus told John through his disciples to go back to the Word. If you're in doubt, go back to the Word. Kapag meron po kayong duda, parang, hindi na ako gagaling, go back to the Word. Tapos by His stripes, you were already healed. Parang hindi ko na mababayaran ng utang ko. Go back to the Word. He will supply all your needs. Not according to your work, not according to your salary, not according to your business, but according to His riches. Gaano kaya kayaman ng Lord? Go back to the Word. Kung nagdududa ka na parang wala ng pag-asa ang inyong pamilya, go back to the Word. With God, nothing is impossible. Ano man pong nararanasan natin, go back to the Word. Ano man po yung binibigay na duda ng diablo sa atin, go back to the Word. Walang iba kundi ang Word lang. We cannot rely on our feelings. We do not live by what we see or what we feel. We live by faith. And our faith alone is in Christ alone. And Christ is the Word. And that's why we need to go back to the Word. We need to go back to Jesus every time we are in doubts. Kapag tayo'y nasa mga duda, go back to the Word. Ang Word lang po ang magpapatunay. Minsan mako-confuse tayo yung mga napapanood natin sa Facebook o sa YouTube. Ba't ganito ang pinipreach ito? Go back to the Word. Go back to the Word. Wala pong iba. This is the final authority. The Word of God. Wala nang iba. I am not the final authority. Bagamat ako ang senior pastor, I am not the final authority. Nobody, no man is a final authority. Jesus is the final authority. His Word is the final authority. Amen. With the help of the Holy Spirit, maunawaan po natin kung ano talaga ang tunay na mensahe. Ano ang tunay na katotohanan with the help of the Holy Spirit. Not with your own intelligence. Kahit matalino kang matalino, kung hindi i-reveal ng Holy Spirit yan, hindi mo malalaman ang tunay na mensahe ng Biblia. And that's why when we read the Word of God, you need to pray to the Holy Spirit. Holy Spirit, ipaunawa niyo po sa akin ang iyong salita. No? Huwag tayong mayabang na kahit na hanggang pang biyasa kang English sa Pilipinas po kasi, pag marunong ka ng English, marunong ka na. Eh di lahat ng Amerikano marunong. Tayong mga Pinoy, marami sa ating mga Pinoy, mabababaw eh. Marami pong, alam niyo po yung mga mekaniko, hindi marunong mag-English kadalasan. Pero napakatalino. Baklasan din po yung makina. Ang dami-daming parts, more than hundreds, hanggang sa maliliit. Hindi po susulat yan o do-drawing. Tapos bubuuin po nila. May ibang katalinuhan. No, nang silbi mo, nung biyasa kang English, mo na yung managawa yung sakyan mo. Diba? Maano tayo sa English eh. Biyasa yan. Makasating mag-English. Mamuting-muting. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen. Yun po yung talaga. Ang katalinuhan, yung meron kang takot sa Diyos. And that's why, every time you read the Bible, even as I'm preaching to you right now, you need to ask the Holy Spirit, Holy Spirit, gusto ko pong matanggap ang iyong mensahe sa akin sa buhay nito. Because, without revelation, people perish.
You need the revelation from the Holy Spirit. I can preach to you, pero yung revelation, ang pwede lang magbigay niyan, hindi ako, ang Holy Spirit. And you need to pray. Habang nagsasalita ako, you need to pray, Holy Spirit, ipaunawa mo po sa akin. Ang sabi po ng John 8:31-32, to the Jews who had believed in Him, Jesus said, if you hold to my teaching. Ito sinasabi niya kay John, John, you need to hold on to my teaching. If you hold on to my teaching, you are really my disciples. And then you will know the truth, and the truth shall set you free. You can never know the truth without holding on to the Word of God. And that is why when you are in doubt, go back to the Word, hold on to the Word, then you will know the truth, and the truth shall set you free. Amen. I do believe na set free si John nung nagbalik siya sa Bible, sa Word of God. Na set free po siya because if you hold on to the truth will set you free. Luke 8:15, and the seeds that fell on the good soil represents honest, good-hearted people who hear God's word. Ito yung mga good soil. Yung good soil hindi po automatic yan. Yung good soil nasa sa atin po yan. If you want to be a good soil, when you hear the word of God, you cling to it, you hold on to it, adhere to the word of God. Sabi po dyan, kapag nag-cling ka, pinanghawakan mong salita ng Diyos, you will produce a huge harvest. Pagpapalain ka ng spiritual blessings, financial blessings, physical blessing. No, you will have tremendous joy and peace even in the midst of crisis. Kapag pinanghawakan mo ang salita ng Diyos. Alam niyo po, ito lang po talaga, ako ito lang po pinanghawakan ko hanggang ngayon. Salita ng Diyos. Kung bakit po 17 and a half years, more than 17 and a half years na po, mag-18 years na po ako sa January. And I hope, hindi na po dumating yung sana mag-rapture na. No, it is because of the Word of God. It is because of the Word of God. Wala na pong iba. Panghawakan niyo po ang Word of God. Kayo po yung magtatagumpay sa lahat ng pagsubok. Kahit kamatayan, hindi magtatagumpay sa inyo. Alam niyo po, dito po sa Calvary Temple, kung merong number 1 target ang Diablo, walang iba kundi mga leaders. Among the leaders, ako po yung number 1 na target. Kaya ako po yung number 1 na maraming dinadanas po. At hindi ako nagre-reklamo po doon because the grace of God is sufficient for me. The Word of God is sufficient for me. So unfailing faith is holding on to God's Word even when you don't understand what's going on. Diyan, nakakulong ka nga diyan, ang sabi po ni Jesus, pero hold on to the Word. Kahit hindi mo naintindihan. Bakit? Di pa dapat siya yung tatapusin na niya yung problema ng Israel, pero bakit ganito nakulong pa ako? Pero he go back to the Word. Siya yung... But I do believe, siguro nagbasa pa siya nun. Dapat pala siya mag-suffer siya. Nabasa niya siguro sa Isaiah 53 na dapat siyang ipako sa krus. That by His stripes, we are healed. Number 3, last point. John the Baptist had unfailing faith in God because he was baptized in the womb by the Holy Spirit. Kung bakit matapang po si John na sinabi niya, kayo mga lahi ng mga ahas, kung bakit matapang siyang i-rebuke niya ang hari, it is because nung nasa sinapupunan pa si John the Baptist, na-baptize na siya ng Holy Spirit. Basahin po natin sa Luke 1:39-45. A few days later, Mary headed to the hill country of Judea. Kasi sabi ng angel kay Mary, kahit yung pinsan mo na si Elizabeth na matanda na, buntis siya 6 months. Kaya matanda si John the Baptist na kay Lord ng 6 months. So, where Zechariah lived, she entered the house and greeted Elizabeth. At the sound of Mary's greetings, yung boses pa lang ni Mary, Elizabeth's child leaped within her, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Si John the Baptist at saka ang nanay niya si Elizabeth, dahil dala-dala ni Mary si Jesus, siya yung magbabaptize sa atin ng Holy Spirit. Ang sabi nga ng Diyos kay John the Baptist, nabaptize si Elizabeth with the sound of the voice of Mary. Maging si John the Baptist sa sinapupunan ni Elizabeth. So Elizabeth gave a glad cry and exclaimed to Mary, God has blessed you above all women, and your child is blessed. Why am I so honored that the mother of my Lord, hindi po yan my God, no? Wala po mother ang God. Lord pertaining to the humanity of Jesus. The mother of Jesus in the flesh is Mary. No, hindi po natin dinideny yun. Pero po wala pong mother ang God.
No, wala pong Hail Mary, Mother of God. Wala pong ganun. Pwede pong Mary, Mother of Jesus, Mother of the Lord. Pwede po yun. But, di ba, Pastor, God si Jesus? Opo. Pero hindi po yung pagka-Diyos niya pinag-uusapan natin dito. Sana maliwanag po ito. Pinag-uusapan natin dito, yung nagkatawang tao siya. Now, paano naman nalaman, sabi niya, why I'm so honored that the mother of my Lord should visit me. Paano nalaman ni Elizabeth? Because of the Holy Spirit. Nung nabaptize siya ng Holy Spirit, baka po nag-speak in tongues siya dito, nag-prophesy siya actually, ito po. Binigay po ng Holy Spirit yung revelation na yung pinsan niya, siya yung may dala ng Messiah. So when I heard your greeting, the baby in my womb jumped for joy, si John the Baptist, you are blessed because you believe that the Lord would do what He said. Now, this is very important. Naging successful po ang ministry po ni John the Baptist because filled siya ng Holy Spirit. Matapang siya kahit mag-isa lang po siya. Matapang po siya because filled siya ng Holy Spirit. Alam niyo po, kapag filled ka ng Holy Spirit, matapang ka dahil alam mo, kasama mo na ang Diyos. Naging matapang po siya, sabihin niya yung mga Pariseo, yung mga Hudyong hipokrito, mga halai kayo ng mga ahas, kung talagang nagsisisi kayo sa kasalanan nyo, pakita nyo sa ugali nyo, sa pamumuhay nyo. Hindi po siya natakot because baptized po siya. Now, ang bawat isa po sa atin, bakit tayo duwag kung minsan? Kung minsan, duwag tayo pati sa problema, duwag tayo sa karamdaman, duwag tayo kung ano yung resulta ng ating mga blood chem, kung ano yung findings ng doktor sa atin, naduduwag tayo. Because, ano po tayo, hindi na tayo filled ng Holy Spirit. Kung nabaptize ka na ng Holy Spirit, dapat everyday na-filled ka ng Holy Spirit. Amen. Napag-aralan na po natin yan. May mga believers po today na sabi po nila, ewan ko kung narinig niyo po ito, kapag tinanggap mo daw si Jesus, nandun na rin po ang Holy Spirit. Hindi mo na kailangan pa-baptize. That is wrong in the Bible. Pakita ko po ngayon sa inyo. That is wrong in the Bible. Pakikita ko po ngayon sa inyo. To be, kapag tinanggap po si Jesus, meron kang deposit or sealed of the Holy Spirit. Nasaan po yan? Ephesians 1:13. In Him you also trusted after you heard, sabi po dyan, the word of truth, the gospel of your salvation, in whom, sabi dyan, also having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. So, iba po yung filled sa sealed or na-depositan ka na po ng Holy Spirit. Pero kaya sabi ng Panginoon sa Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Now, ang kausap po ni Lord dito, mga ligtas na. They believe in Jesus, mga disciples niya. Sabi, hindi po nila sinabi, Panginoon, di ba tinanggap ka na namin, automatic na sabi ng Holy Spirit? Hindi po. Dito po, you will receive power when the Holy Spirit comes, hindi po siya within you. Kasi nung tinanggap mo ang Lord, yung Holy Spirit within you, sinelyuhan ka niya. Na-deposituhan ka na ng Holy Spirit. Ibig sabihin, ligtas ka na. So it is possible, ligtas ka kahit hindi ka baptized. Kaya lang, hindi ka matagumpay sa iyong Christian life. Kasi yung power ng Holy Spirit, ito yung magbibigay ng tagumpay sa iyo. Kaya nga po, sabi ng Panginoon, you will be clothed, dadamitan ka, babalutan ka ng kapangyarihan, comes upon you sa labas. Yung panlabas po natin, magiging malakas po tayo. Hindi within you. Within you, you are sealed with the Holy Spirit when you accepted the Lord Jesus Christ. But when you were baptized, you were clothed with power of the Holy Spirit. Kaya nga po yung dating nahihiya ka about the gospel of Christ, hindi ka na nahiya because nababalot ka ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. And I hope, maliwanag po ito. Ang example po dito sa Acts 19:1-6, while Apollos was in Corinth, Paul traveled through the interior regions until he reached Ephesus on the coast where he found several believers. So several believers, ibig sabihin, ligtas na ho ito. Ang tanong niya sa mga taga-Ephesus, sa mga church of Ephesus, sabi niya, did you receive the Holy Spirit when you believe? Kasi po, pag tinanggap mo ang Panginoon, hindi po automatic tinanggap mo ng Holy Spirit. Hello? Yung mga Baptist, siya nga pala, si John the Baptist, hindi siya Baptist. John the Baptist po siya, pero hindi siya Baptist. Pero marami po sa mga Baptist, hindi lahat ng Baptist. Hindi, ang paniwala po nila, automatic nasa iyo ng Holy Spirit. Maliwanag po sa mga binabasa natin, pinapakita ko mga verses sa inyo. Tinatanong ni Paul, did you receive the Holy Spirit? Dapat sagutin nila, nasa amin ang Holy Spirit kung tinanggap na namin ang Lord? Pero tinanong ni Paul, siya mismo,
Tinanggap niyo na ba ang banal na Espiritu nung kayo ay naligtas kay Kristo? He asked them. No, they replied, we haven't even heard that there is a Holy Spirit. Hindi man namin alam na mayroong Holy Spirit. Did you know, ang pinakamahalaga sa lahat, kilala mo lang si Kristo. Hindi mo kailangan maunawaan na mayroong Trinity. Hindi mo kailangan maunawaan, ganun pala. Hindi po nila alam na mayroong Trinity, mayroong Holy Spirit, mayroong Father. Pero sabi ni Paul, ligtas na sila because tinawag niyang mga believer. Amen. Pero maganda rin na alam natin. Pero alam niyo po, ang putuho natin dito, nung tinanggap mo ang Lord, wala pang Holy Spirit. No, they replied, we haven't even heard that there is a Holy Spirit. Well, then what baptism you experience? He asked, they replied, the baptism of John. Paul replied, John's baptism called for repentance from sin. But John himself told the people to believe in the one who would come later, meaning Jesus. As soon they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Then when Paul laid his hands on them, the Holy Spirit came on. Tignan niyo po, hindi siya came in, came on them. Because yung seal ng Holy Spirit is within them. Nasa loob na po nila. Nasa Espiritu na po nila. I hope, ito po yung mga simpleng English lang. Pag sinabing on, sa labas, sa ibabaw. Pag sinabing in, sa loob. Praise the Lord. Then when people laid his hands on them, the Holy Spirit came on them and they spoke in other tongues and prophesied. It is very important po sa atin na mabaptize po tayo ng Holy Spirit. Para tayo maging matapang, lalo na sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Acts 4:31, nabaptize na po sila dito, but again they prayed. After they prayed, the place where they were meeting was shaken. And they were all filled, sabi niyo po all filled with the Holy Spirit. Nabaptize na po sila. It is one time to be baptized. But being filled, dapat po paulit-ulit ito. Kasi po, every time you minister, araw-araw, gumagawa tayo, na-dehydrate din po tayo ang tawag dito, na-discharge. Parang si Lord, nung hinawakan po nung babaeng na ng 12 years, merong lumabas na power, na virtue. Alam niyo po yan, kaya si Lord, nagpe-pray siya before and after niyang mag-ministry. You need to pray before and after. Na tayo, ng araw na bago lumipas po ang araw at bago mag-start ang araw. They were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Kung bakit taloti ka, kung bakit duwag ka, hindi ka filled ng Holy Spirit. Kung filled ka ng Holy Spirit, kahit sa harapan pa ni Kibuloy, ipipreach mo kung anong tama. Kahit sa harapan pa ng mga ni Kibuloy, tsaka po yung harapan ng Senado o kanino mang Poncio Pilato, dahil alam mong nasa iyo ang Holy Spirit, magpipreach ka. And that is why, kung gusto mong maging matapang, kapag matapang ka, puno ka po ng na matapang ka because of the Holy Spirit, punong-puno ka ng kapayapaan, hindi ka natatakot sa kahit na anong kamatayan. Be filled with the Holy Spirit in Jesus' name. So your faith will not fail if you are filled with the Holy Spirit. Hindi magfe-fail ang faith mo kapag filled ka ng Holy Spirit. Mag-review na ho tayo. The unfailing faith of John the Baptist. John the Baptist had unfailing faith in God because he became the forerunner who prepared the way of the Lord. He steadfastly adhered to God's word about Jesus. He was baptized in the womb by the Holy Spirit. Ito po talaga yung susi. Kung bakit matapang si John sa kanyang pananampalataya, baptized siya ng Holy Spirit. Last verse, madaling tandaan, Matthew 11:11. Truly I tell you, among those born of women, matindi po ito, no? Isa po ito doon sa nagtagal ako. Conclusion na lang, nagtagal po ako. Pero hindi na po ako magtatagal kasi nakatayo na po yung mga communion ushers. Truly I tell you, among those born of women there has not risen anyone greater than John the Baptist. Wow! Alam niyo po anong sinasabi po ni Jesus dyan? Nung sinabi po ni Jesus dyan, noong pong pag-alis niyo yung mga disciples niya, na sabihin niyo kay John, ito, nagpapagaling ako. Pero sabi niya, anong hinahanap niyo sa wilderness? Di ba sinabi niya yon? Isa bang taong maganda yung damit? No, yung magandang damit nasa nasa mga palasyo. Isang propeta? Yes, but more than a prophet. Then sabi niya, no, among those born of women, lahat ng ipinanganak ng mga babae, wala nang dadakila pa kay John. Isinasabi niya, mas dakila siya kay Moses, mas dakila siya kay Elijah. Saan po? Sa miracles? Walang miracle si John. Hindi siya nakapagpagaling kahit isa. Walang miracle si John. Ano po yung, paano siya naging dakila si John? Because naging forerunner siya. Yung mga message ng mga Old Testament prophets,
No, merong darating na Messiah. Si John, ang message niya, Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Ito po yung it's about the message. Si John meron siyang, nagkaroon siya ng opportunity na siya ang magpakilala sa Messiah. And then nagkaroon din po siya ng opportunity na siya lang ang nagbaptize kay Jesus. Wala nang iba. Kaya nung nagbabaptize si Jesus, ay hindi ko po kayo babaptize po, hindi po karapat-dapat. Kasi sabi nga niya, kahit yung tali po ng sandals niya, hindi siya karapat-dapat. Sabi ng Lord, gawin mo to fulfill all righteousness. Sabi po niya. Kaya nga po, mas dakila si John. Pero hindi po nagtatapos si Lord sa sinabi po niya yan. Yet, ang sabi po niya. Sabi niya po, yet, whoever is least in the kingdom of heaven is greater than John the Baptist. Talking about us. Paano tayong greater? Paano tayong magiging greater kay John the Baptist? Na si John the Baptist nga, hinikitan niya sina Moses, sina Elijah. Alam niyo po, paano tayong greater kay John? Ang po ni Lord dito nung minimeditate ko po ito, Lord, paano kaming greater kay John? Paano yung maging least? Magpakumbaba, tama po yun. Maging mababa po tayo. Kasi ang naging problema ni John, baka po masyak kayo dito. Ang naging problema ni John, nung sinabi niyang, Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Hindi po siya sumunod kay Jesus. Nagpatuloy po siya sa kanyang ministry. Tapos na po yung ministry niya. Nagbabaptize pa rin siya. Kaya nga, yung mga disciple niya, hindi niya sinabing sundin niyo ang Lord. Dalawa lang po yung umalis. No? Hindi man po nagpaalam kay John ho talaga yun eh. Sina Andrew, hindi po nagpaalam. Pero dalawa lang, pero marami siyang naiwan na disciple. Sabi niya, John kanya, yung pinakilala mo sa aming Lamb of God, nagbabaptize din siya. Tingnan mo, alam nila, Lamb of God. Pero kung yung question, bakit siya nagbabaptize si Jesus? Di ba tayo lang dapat magbaptize? Sabi niya, wala ako kung hindi lang binigay sa akin. I must decrease so that He might increase. And yet, sabi ko, Lord, bakit hindi sumunod si John? Yan nga naging problema ni John. Kaya siya nakulong. Nung nakulong po siya, actually po, napugutan siya ng ulo. During that time, siguro bago siya pugutan ng ulo, sumasayaw na yung anak ni Herodias. Alam niyo po yung kwento. Na-please po si Herod. Sabi niya, kahit kalahati ng aking kingdom, ibibigay ko. Pero hindi siya nag-decide. Sabi niya kay Herodias. Dahil galit si Herodias kay John. Dahil ayaw si Herodias, gusto niyang maging queen. Kaya gusto niyang maging asawa ni Herod, kahit kapatid siya ng Sabi niya, sabihin mo, yung ulo ni John the Baptist ilagay sa plato. Ilagay sa platter kanya yung ulo niya. Before na mapugutan ng ulo si John, na-born again siya. Go back to the word. Sabi po niya. Paano tayong greater kay John? Si John po, kahit alam na niya ang Messiah, hindi siya sumunod. Dapat sabi niya, sunod na tayo kay Kristo. We can only be greater, greater kay John if maniniwala tayo kay Kristo and all the days of our life, magsasubmit tayo kay Kristo. Kaya ang sabi ng Panginoon, if anyone would come after me, he must deny himself. Hindi dininay ni John yung sarili niya. Siguro for many years, siya lang mag-isa. Parang nasilaw siya na, wow, meron akong mga tagasunod. Meron akong naglalaba para sa akin. Meron akong nagpe-prepare ng pagkain ko. Kasi dati locos lang ang kinakain niya. Ngayon nakakapakain na siya ng steak. Parang, bakit? Kaya nga, tanong po natin lahat dapat ito. Bakit hindi sumunod si John? Kasi nga, lahat ng tao merong kapalpakan. Magiging greater tayo kay John kung tayo ay magpapasubmit sa Diyos. Magpapakumbaba sa Diyos. Yung nagpapakumbaba sa Diyos, nagsasubmit sa Diyos. So unfailing faith is to submit to God by obeying His word. Yung word, sabi ni John, here comes the Lamb of God who takes away the sin of the world. Pero hindi niya inobey yung word. Sino yung word? Si Jesus. Ganito po tayong mas greater kay John. If you hear the word of God, if you hear Jesus, obey the word of God, obey Jesus. And you will be great in the kingdom of God. Amen. Hallelujah. Tayo po lahat ay tumayo. Tatanggap po tayo ng banal na hapunan ngayon.